Good morning, Mamayat. Good morning, classmate. Ang topic ko po ay endoderms and ectoderms. Ectotherms, like lizard and snake, do not use metabolic heat to maintain their body temperature, but take on the temperature of the environment. When we say ectotherms, ito po ay ang cold-blooded. Kumbaga, ecto means outer, external, and outside. Ectotherms, an organism that cannot control its own internal temperature. Kumbaga, ang ectotherms ay sa madalit salita, ang ectotherm ay ang mga hayop na mga animals na kumbaga ay umaasa sa kapaligiran tulad ng kinukuha nito ang araw, kumukuha mula sa araw, kinukuhaan nito ay init mula sa araw, kumbaga, at sa kanilang mga paligid upang mapanatili ang tamang temperatura ng katawan nila. Hindi sila katulad ng endoderm na nagpo-produce ng kanilang init sa katawan, o kumbaga ay nagpo-produce sila ng sariling init sa kanilang katawan mula sa loob ng kanilang organs. Ang mga example nito is snake, amphibians, avians, and ang ectoderm ay karaniwang tinatawag na malamig na dugo. Kumbaga, nakuha nila ang karamihan sa kanilang init mula sa panlabas tulad nga ng araw. Doon sila kumukuha ng sarili nilang init upang makagawa na silang mababang temperatura ng init at bumabagal din ang kanilang metabolism. And ang endoderm naman ay such as bird use metabolic heat to maintain internal temperature of 1 different from the environment. Ang endoderms naman ay warm-blooded, kumbaga kabaliktaran ng ectoderms. Endo means within, inside, internals, keeps body temperature fairly constant regardless of environmental temperature. Produce a lot of internal body temperatures like mammals and human. Ibig sabihin po, ang endoderms produce their own body heat. Kumbaga, hindi sila katulad ng ectoderms na kumukuha mula sa araw ng init. Kumbaga, sila ay nagpo-produce ng kanilang init. Kabaliktaran naman siya ng ectoderms. Kumbaga, internal. Ang ectoderms ay internal. Ang mga halimbawa nito ay mga mammals. Sila ay may kakayahang mag-regulate ng kanilang katawan na temperature upang mapanatili ang kanilang internal temperature o makondisyon nila ang katawan upang sila ay mag-function. Ang endoderms ay may kakayahan maging aktibo sa malamig at mainit, hindi katulad ng ectoderms na hindi sila pwede sa malamig kasi nga sila ay kailangan nila init, mahina sila sa lamig. And ang temperature ng endoderms ay sa kanilang katawan kahit sa paligiran ay matatag ang mga ibon, mammals, matatag ang endoderms. Kumbaga, yung mga animals na matatag, sila ay pwede sa init.
lamig or saan man. Hindi katulad ng ectoderms. Kumbaga, ang endoderms ay sa madalit sabi ay ang mga hayop na may kakayang panatilihin ang kanilang sariling temperature sa pamamagitan ng pag-produce ng heat, pag-produce ng a lot of internal body temperature. Ang pagkakaiba naman ng behavior ng ectoderms at endoderms, ang bahagi ng kanilang pangunahing adaptation sa kanilang kapaligiran at pamumuhay. Ang endoderm tulad ng mga mammals, bird, ay may kakayahang mag-regulate ng kanilang katawan sa temperature. Kumbaga, kaya nilang mag-produce. Hindi katulad ng ectoderms na sa araw sila kumukuha ng init. Ang ectoderms naman ay mga reptile, fish ay umaasa sa kapaligiran upang mapanatili ang kanilang kondisyon. Dahil dito ang kanilang mga activities at ang kanilang kaugalian ay nakasalalay sa temperature, kasi nga ang temperature nila ay nakasalalay lang sa kapaligiran. Kumbaga ang mga example ng ectoderms ay kapag mainit sila ay active, pero pag malimig sila ay humahanap ng init o mainit na lugar. Yun lamang po, at maraming salamat ng media. So, good day everyone. My name is Lorna T. Rocha. I'm the member of Group 4. So, my part is about blood temperature. So, animal can be divided into two, endotherms and ectotherms, based on their temperature regulation. Endotherms such as bird and mammals use metabolic heat to maintain a stable internal temperature, often one different from the environment. So, endotherms, sila yung mga hayop tulad ng mga ibon at iba pang mammals. Sila yung gumagamit ng metabolic heat, means that sila yung hayop na tinatawag na warm-blooded animal, which means kaya nilang i-maintain yung kanilang body temperature depende sa lugar na pupuntahan nila, gaya ng mga elepante. So, kaya nilang magtagal sa init, taglamig, depende sa pupuntahan nila. And ectotherms like lizard and snake do not use metabolic heat to maintain their body temperature, but take on the temperature on the environment. So, ectotherms, sila naman yung mga hayop na tinatawag na cold-blooded animal. Kung sa endotherms ay tinatawag itong warm-blooded animal, ito naman is ang ectotherms naman is tinatawag na cold-blooded animal, gaya ng mga isda, ahas. So, sila yung hindi gumagamit ng metabolic heat, means that ito yung mga hayop na gustong-gustong pumunta sa malalamig na lugar, o di naman kaya ay nakatira sa tubig, kagaya ng isda. So, hindi naman kailangan lagi lang silang nasa malamig na lugar. So, kailangan din nilang magpainit, gaya ng ahas. Nagbibilad sila sa araw. Gaya ng ahas nga, nagbibilad sila sa araw gamit yung sunlight from the environment. So, dumako naman tayo sa vasoconstriction. Vasoconstriction is the narrowing of the blood vessels resulting from the constriction of the muscular wall of the vessels, into particular the large arteries and small arterioles. The process in the opposite of vasodilation, the widening of blood vessel. So, vasoconstriction. So, ito yung mga maliliit na ugat at makikipot na
makikipot at maliliit na ugat na dinadaluyan ng dugo sa ating katawan. Na nagiging dahilan kung bakit less yung nawawalang init sa ating katawan dahil sa mabagal na yung pagdaloy ng ating dugo. So, while sa vasodilation naman, ito yung wide blood vessels, which is mabilis yung daloy ng dugo at mas maraming init yung mas marami yung init na nawawala sa ating katawan, gaya ng pag nag-exercise tayo, 'di ba? Pag nag-exercise tayo, yung dugo natin bumibilis yung flow ng dugo, and ganun din sa paglabas ng init ng ating katawan. So, which means pagbilis ng flow ng dugo natin, pagbilis din ng pagkawala ng init ng ating katawan. So, mas pinapagpawisan tayo. So, yun yung vasoconstriction and vasodilation. So, next is Pury mammals. Pury mammals have special network of blood vessels for heat exchange located in the area of bare skin. So, pury mammals. So, ito yung mga hayop na mga mababalahibo or makakapal yung balat. So, kaya nilang yung balahibo nila is kaya nilang mag-maintain ng temperature sa katawan because of their hair or yung balahibo nga nila. Na kung saan may function or may purpose yung balahibo nila. Which is, nagko-conserve ng heat, like for example, yung balahibo ng oso or yung bear. 'Di ba makapal 'yon? Same as jacket, 'di ba? Pag nagja-jacket tayo, naiinitan yung katawan natin. So, ganun din sa function ng hair or fur ng mammals. So, which is, nag-maintain ng warm or init yung katawan nila, then kaya din ng pure mammals na magbawas ng init or ma-release yung heat by panting or sweating. So, bakit? For example, pag nagja-jacket tayo tapos sobrang init na, pinapagpawisan na tayo. So, same din doon sa function ng mammals. So, pinapagpawisan din sila. So, nagmo-moist yung katawan nila or di kaya yung dila, di ba? Pag mainit, naghihingal sila or di ba may mga tumutulong laway or pag di naman laway is tubig galing sa dila nila. So, doon nilalabas nila yung init galing sa katawan nila or kung ano man yung body parts na lumalabas yung pawis nila or nagmo-moist. So, nakakatulong din, so yun, yung paglabas ng pawis or pagmo-moist nila is nakakatulong yun para maging cool down yung katawan nila. So, next is counter-current heat exchange. So, many birds and mammals have counter-current heat exchange circulator adaptation that allows heat to be transferred from blood vessels containing warm blood to those containing cold-blooded. So, ito naman is since ang counter-current heat exchange nga ay isang proseso wherein sa isang part ng ibon or mammals ay nagkakaroon ng palitan ng temperatura sa loob ng kanilang katawan to maintain the balance of temperature on their body. Like for example, this. Ito yung hita ng ibon na kung saan yung tagak, ganun. So, ito yung tuhod niya, and then ito yung bintek. So, ito yung ugat, na kung saan dito dumadalo yung dugo. So, ito, hanggang dito is yung dugo na dumadaloy na mainit galing sa katawan ng
um, ibon, which means warm-blooded from the body core travel down to the leg in artery called arterial blood. So, yung dugo nga is, yung dugong mainit nga is dumadaloy pababa, papunta dun sa arterial blood. So, yung arterial blood, ang function nun is that passes heat to cool blood coming back from the foot or tinatawag na venous blood. So, itong process na, itong part naman na to, yung part na yan, ito naman yung tumutulong, ito naman yung process na kung saan yung mainit na dugo galing dito is pinapalamig niya papunta dun sa venous blood. So, kasunod is ito, number 3. Arterial blood is now cooler and will lose less heat to the environment as it travels through the foot. So, yun na nga. So, dito is tumutulong yung arterial blood para mapalamig yung dugo galing dun sa katawan ng ibon. So, dito is yung arterial blood na yung blood na kung saan hindi na siya gaano kainit. Ito naman is, ang function naman nito is, di ba hindi na masyado mainit yung dugo? So, naliles na yung init sa katawan natin. So, nagiging normal na yung flow ng ating dugo. Pabalik na dun sa paa ng ibon. So, number 4, cold venous blood from the foot is warm before it returns to the body core. So, yun nga, yung dugo na galing dito sa arterial blood na pumunta sa venous blood, kung saan malamig na siya. So, basically, normal na yung kanyang flow ng blood. So, but before maging normal yon, pinapainit muna ulit. Hindi naman yung gaano kainit. Pinapainit lang ng process na ito kung saan para maging normal ulit yung flow ng dugo sa ating katawan. Good day everyone, I am Ruth I. Marbella, reporter from Group 4, and my report is all about evaporative mechanism. So what is evaporative mechanism? It refers to the process by which a liquid substances transition into a vapor phase. In short, it means that water molecules in the body evaporates into gaseous states. This process also helps animals to maintain stable body temperatures or removes the heat from their body, which is known as, or what we call as, cooling mechanism. In evaporative mechanism, land animals often lose water from their skin, mouth, and nose by evaporation in the air. So, ang evaporative mechanism po is nangyayari through the perspiration and panting. So first, what is perspiration? Perspiration is the process by which sweat glands in the skin produce and secrete a watery fluid onto the surface of the skin. So, ang perspiration po is yung sweating or yung pagpapawis, which is na-experience ng katawan kapag nakakaramdam ng external heat from the environment. Perspiration happens particularly abundant in the dermis of the skin. So, paano nga po ba nagpa-process ang perspiration? So, here. First, we must go on hypothalamus. So, hypothalamus sends signals to the sweat glands to regulate the production of sweat. Hypothalamus po is siya yung nagde-detect ng pag-increase ng body temperature sa katawan natin, which is yung mga nadidetect niya is sinend niya kay sweat glands
to produce naman ng water molecules. So, ito siya. Yung sweat glands is meron siyang dalawang uri. The first one is apocrine glands and eccrine glands. Ang apocrine gland po is more associated with emotional sweating, while the eccrine gland is responsible for thermoregulation. So, yan po. The eccrine gland and apocrine gland, kapag nag-produce na sila ng sweat, is magta-transport sila papunta sa surface ng skin. But before that, dadaan muna sila sa ducts, yung water molecules na na-create nila. Then, kapag nakarating na si water molecules papunta sa surface of the skin, siya naman po is mag-i-evaporate. Then, as the sweat evaporates, it absorbs heat from the body, helps the animal to lower the temperature in their body. So, ganun po nangyayari or nagpa-process ang evaporative mechanism in terms of perspiration. So, next, panting. So, alam naman na po natin ang panting is paghinga. And it happens to the mouth. So, as the animal breathes in, cooler external air enters the respiratory tract. When it breathes out, the warm, moisture-laden air from the lungs expelled. So, sa madaling explanation po, kapag ang cooler external air is pumasok, or yung cooler external air po is tinatawag na, or yung alam nating carbon dioxide. Kapag pumasok na siya sa mouth, ang warm internal air naman po is lalabas, which is yung alam naman natin na carbon dioxide. So, this exchange of air helps to release the heat from the body, as the warm air leaving the body carries away heat energy. So, gano'n naman po ang process ng evaporative mechanism in terms of panting. So, yun po yung cooling mechanism ng animals. So, next. And take note, only mammals can sweat, and also birds. But birds more rely on respiratory evaporation, or yung panting. Next. What do thermoreceptor in the skin do? So, ano muna po ba ang thermoreceptors? Thermoreceptors is responsible for detecting changes in the environment. So, ang function po o ginagawa ng thermoreceptors sa skin is mayroon pa tayong tinatawag na temperature sensing. So, here, the thermoreceptors feel the rising heat from the environment, which gives the body an indication that a change in temperature has occurred. So, the more po na mas malapit ang thermoreceptors sa surface ng ating skin is the more na mabilis yung katawan natin na makareceive ng pagbabago sa temperature. So, gusto ko lamang po i-take note na sa thermoreceptors is hindi lang po siya nalolocate sa skin or sa dermis ng skin natin. Nalolocate din po siya sa hypothalamus, which serve as a thermostat of the body. So, bakit? Meron po tayong tinatawag na thermoregulation. Sa thermoregulation, ito po yung tumutulong para ma-regulate ng katawan natin yung temperature through our brain. And yung brain po natin is nag-absorb ng
information about sa external temperature condition. So, example na po dito is yung hypothalamus, which detect rise in skin temperature and they signals the sweat glands in the body to create and release sweat, and then para po mag-evaporates to make the temperature stable in the body. So, ang hypothalamus po is meron siyang malaking ambag sa cooling mechanism ng katawan natin, especially sa animals. And last, why is a chicken a warm-blooded or cool-blooded? Chicken po is warm-blooded. They are in the terms. Reasons: because they can internally regulate their body temperature, allowing them to stay warm even in cold environments. Or they have the ability to maintain their need temperature kapag nasa mababa na temperatura ang location na kinabibilangan nila or kinaroroonan nila. In short po, ang chicken is meron silang constant na temperature sa kanilang katawan, which is ito is yung mahalaga sa survival stage nila as a bird. So, yun lamang po.